dear beloved, Boss Mike, Cervera. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Kita nyo mga kababayan, ano? Malupit talaga yung mga banat ni Baste. Alam nyo, sa totoo lang, wala namang kwenta na to nag-iingay na lang. Oo, si Baste wala nang kwenta yan. Hindi na nga pinapansin ng Malacanang. Sabi nga ni Atty. Claire, may pumapansin pa ba dyan? Di ba? May pumapansin pa ba? Kamusta na kaya yung kaso ng kuya niya? Yung bang nirereklamo na kumuha ng bugaw tapos nanakit siya. Kamusta na? May balita pa ba? Mga kababayan, kung inyo natatandaan yung may palips to lips pa. Di ba? Yun yung bang may palips to lips pa si Pulong doon sa isang babaeng nabok nila roon sa Davao. Di ba? Kasama daw yung mga inchik ko doon, mga kababayan. Ano? Tapos yung bugaw, binugbog niya ron. Kada isang suntok, 1,000. Grabe. Pag maraming pera, ganun talaga no? Mananampal, manununtok na lang. Kasama, 1,000. Di ba? Para bang, eto, isang suntok ko sa iyo, pa-check up mo. Di ba, no? Parang pelikula lang. Alam nyo, yung nangyayari ngayon sa bansang ito, pang pelikula talaga. Oo, pwede na nga ito. After ng isang dekada, gawin nating movie, gawin nating true to life story. Di ba, no? Maraming kapupulutan yung mga kabataan na minsan may mga kontrabida sa bansang ito at meron namang bida na inaapi nila at meron namang mamamayang Pilipino na nagtatanggol sa ating Pangulo. Yun! Ganda. Oo. Gawan natin to ng politika. Bago tumakbo sa pagkapangulo, si Sandro. Di ba, no, mga kababayan? Eto na, General Torre. Banatan mo. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. 3 ranks yung inakyatan niya. Tinalunan niya 3 ranks. Seriously speaking. Yan, mga kababayan. Sabi, 3 ranks yung tinalunan niya. Si Baste, minsan, mukhang wala pang tulog Salita lang ng salita, mga kababayan. Minsan parang kahit tulog yan, nagsasalita mag-isa Buti pa to si General, mga kababayan. Pero itong pagmumukhang to, mga kababayan, tandaan nyo. May plano pa nilang patakbo yung Pangulo. Wala nang kwento pag bansa na to. Kaya yung mga DDS, humanda kayo. Pag naging presidente to na gusto ninyo, baka naman pwede na kayong mag-uwian at kami na kapalit nyo dyan. Pwede po ba yun, mga kababayan? Pwede ba yun? Kapag naging presidente to, sino? Si Baste. Kasi gusto daw nila maging presidente, no? Baka naman, sabihin natin, sa mga DDS, natatanga-tangang mga OFW, dahil mga engot naman kayo, palit na tayo. Kami naman, kami na. Ang alin, mangingibang bansa at umuwi na kayo. Di ba, mga kababayan? Kasi, kung pipiliin nila yan, mga kababayan, paano na? Wala nang kwenta tong bansa na to, tandaan ninyo. Makaka-recover ito, panahon pa ng kaapu-apuhan ni Sandro. Pag naging presidente pa ang isang Duterte, tandaan ninyo, bago makarecover ang Pilipinas at ang bansang ito, kahit pa matalino si Pangulo, tandaan nyo, hanggang kaapu-apuhan ni Sandro, hindi pa tayo makaka-recover. Diba? Mga kababayan, eto na, banatan mo, ganyan ba naman kabobo? Salita lang na salita ito Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Gusto nang mag-evaporate sa mundo. Gusto ko nang mamatay. Ayan yung 1-star na naging 4-star. Ito yung PNP chief ni Digong, mga kababayan. Kita nyo? Kaya etong si Baste,
Tayo na lang pumansin kung ayaw ng pansinin ng Malacanang. Ha? Para naman mga kababayan, mabawas-bawasan ang kayabangan. Minsan kapag hindi mo sinisita, feeling niya tama siya. Para bang lagi niyang iniisip dahil walang sumisita, lagi siyang magaling, kahit na nagpapabida. Walang niya. Kaya alam mo mga kababayan, walang pinagkaiba yan kay Sara. Silang magkapatid na dalawa, iisa, pitsara. Oo po. Oo. Itong si Baste at si Sara, si Aling Buday, iisa pitsara. Para bang bida-bida. Nema lang, nema. Nema sabi lang. Wala. Pero pag pinakinggan mong maigi yung sinasabi, wala kayong makukuhang aral. Kaya nga mga kababayan, oo, maraming galit na DDS eh. Kapag ka sila pumunta rito, nakinig, oo, tagal-tagalan nyo pa ng konti. Sa susunod, magigets nyo na yung sinasabi ko kasi talagang ganon. Pag premature pinanganak, mahirap makaintindi tumunawa. Kailangan paulit-ulit ng 20 beses hanggang 30 beses. Di ba mga kababayan, kailangan paulit-ulit sa kanila. Kasi mga kababayan, kailangan ipaintindi nyo isa-isa. Kung kailangan kada numero at letra, ipaunawa nyo na 1, 2, 3, gagawin nyo para maunawaan nila. Oh. Kita nyo? Ano sagot? Ano Baste? Galing-galingan. Kita mo, eto nga pinaniniwalaan na gusto nila gawing presidente. Utak niyan, nasa puwet niyan. Di ba? Kung etong gusto nila na maging presidente, mga kababayan, ang utak nasa puwet niya, paano na? Di ba? Kaya hindi niya iniisip yung lahat ng sinasabi niya. Basta lang tira ng tira. Pwede naman kasi mga kababayan, mag-research ka muna. Kaya lang mukhang dati, laging ang ginagawa, Papa, ano ba? Tanong muna sa tatay bago magsalita. Ayan, dinabutata. Putik na yan, nagsasalita ka pero yung tatay mo ang ginawa. Si Bato, PNP chief, agad inappoint niya. Kahit na marami pang nilagpasan, milya-milya. Kita mo, pero dahil nga bobo ka, Baste. Ayan ang sagot sa'yo ni PNP chief. Mag-research, mag-aral ka muna. Mukhang absent ka nung panahon na inappoint ni Batni ng tatay mo, si Bato. Kita mo, di ba nakakahiya kung sabihan ka ng pinagsasabihan mo? Baste, mag-aral ka muna. Si General Torre, 3-star na yan. Oo, isang kembot na lang. Kaya naging 4-star general. Diba? Mga kababayan, eto na. Pakinggan nyo ang banat at resback ni General Torre. 3 ranks yung inakyatan niya. Tinalunan niya 3 ranks. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first UPNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Gusto ko nang mag-evaporate sa mundo. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang matunaw. Dapat nga, gusto ko nang mag-evaporate sa mundo. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang matunaw. Ano ba to? Yung ulo mo lang yung natutunaw eh. Kita nyo? Ano sabi ni General Torre? Di ba nakakahiya kung babanatan ka? Simpleng-simple. Pero tandaan nyo, yung mga ganyan simpleng banat, abay nasasaktan sila. Ayan alam nyo na. Eto pa. General Torre, banata mo pa. Pasok! Hindi naman aresto. Okay? So, ano yung nandun sa Quadcom, hindi aresto yun. Okay? So, hindi ganun yun. Okay? Ito yung mga bagay na pag nagka-investigasyon na, hindi ko i-invoke ang aking right to remain silent, hindi ko rin i-invoke ang aking right
against self-incrimination. Kasi wala kami tinatago rito. At wala kami itago. Pag inaresto po, buhay ang tao eh. Ito kasi gusto nating balance. Anong gusto nyo? Pag pumunta kayo sa pulis, hindi mga aresto o mga aresto? Kasi ang tao ha, tandaan natin. Bakit? I hope you agree with me na most of the time pupunta ang tao sa pulis dahil agrabyado sila. Pag na-agrabyo sila, na-hold up sila, nasampal sila, nasaktan sila. Anong reaksyon ng pulis? Eh di huhulihin nyo. Huhulihin nyo. Hindi nireklamo nila. Oh, kita nyo naman mga kababayan, kung pangangatwiran lang, ha? Kung pangangatwiran lang mga kababayan, walang-wala na yung mga naging PNP chief ni Digunyo. Diba? Tandaan niyo po mga kababayan. Si Bato mga kababayan, lagi lang humihingi ng kung ano yung iuutos ni Digunyo. Pero eto may sariling isip ito. Nakakaisip agad ng mga programa para naman makapagsilbi ng tama sa taong bayan. Pero si Bato, bubulong muna yan. Sasabihin niya, Tatay Diggs, ano na ang gagawin dyan? Simple lang, wala kang problema, patayin mo na. O anong ginawa mga kababayan? Sa marami nating mga kababayan, pinagpapapatay nila. Para nga naman wala ng problema. Diba? Hindi yun ang solusyon, Eka, ni General Torre. Ang solusyon dyan, magtrabaho ang kapulisan. Nandiyan para umalalay at protektahan ang mamamayan. Hindi para ang gawin ay parang maging puksa ng mga kriminal na ayaw ng bayan. Hindi mo ganon mga kababayan. Kailangan dumaan lagi sa proseso. Okay lang sana. Sabi ko nga nung una, pabor naman ako dyan eh. Oo, puksain, patayin lahat itong masasamang mga elemento. Abay, pabor ako dyan. Pero teka, gumawa muna kayo ng batas para dyan. Hindi yung nagdidesisyon kayo. Sabi ng mga millennial, pala desisyon kayo. Nagdidesisyon kayo ng sarili nyo. Ha? Di ba mga kababayan? Pala desisyon sila eh. Kung ano yung gusto, yun na yun eh. Daig pa ang diktador. General Torre, ano ba yan? Para saan? Yun talaga ang trabaho ng pulis eh. Hulihin ang kriminal na inireklamo ng ating mga kababayan. Yun Yan. Ito naman talaga eh. Kahit sino naman eh, nagre-reklamo dyan sa mga tao, sa mga ibang yung mga masasamang elemento, di ba? Nire-reklamo natin. Pero mga kababayan, hindi pinapansin yung mga reklamo natin. Bagkos, ang ginagawa, ituturo ka kay kapitan, ituturo ka sa kabilang presinto. Di ba? Kaya alam nyo, nakakadismaya, humingi ng tulong sa presinto. Kung, mga kababayan, ang pagbabasihan yung nakaraang administrasyon nyo. Pero mga kababayan, eto, maganda yung sinasabi ng mama na bagong appoint bilang PNP chief. Merong kagad, naisip na ipamalit sa mga sistema na dapat ay baguhin. Ano ang dapat pagka humingi ng tulong ang isang kababayan natin o kahit sino pa man, isang tao na nangangailangan ng tulong, kailangan laging may aksyon. Kung kailangan mong ituro kung saang-saang ahensya ng gobyerno, ihatid mo. Kaya nga, may binigay sa inyong mga patrol. Para saan yung mga sasakyan nyo? Hindi lang pang checkpoint, kung hindi pagserbisyo sa mga tao. Di ba? Tuloy. Yes, wala nang iba. So, dapat gawin nila. Kasi marami rito, ang dinebon naman yan. Anong ginawa sa'yo? Sinampal ka? Punta ka sa barangay. Putuin yan. Ayoko makarinig ng ganyan sa ating mga pulis. Kung dadalhin sa barangay at sa tingin ng pulis ay pan-barangay yan, sige po, dadalhin namin kayo sa barangay, sakay po kayo sa patrol car, i-nurse namin kayo. Correct, dapat ganon. Hindi ho yung pagpasok na ng presinto, mga kababayan. Sir, may irereklamo po ako. Yung kapitbahay ko, sinampal ako. Sasabihin ng pulis, usaping barangay yan, iho, iha. Oo, pumunta ka ron, ha? Diba? Diba mga kababayan?
mga kababayan, pwede naman pala, sabi ni General Torre, para mas mabilis ang aksyon, ihatid mo roon. Para nga naman may endorsement, makikita ni Kapitan, may kasama ng pulis. Ibig sabihin, talagang may reklamo na. Kung kailangan nga, yung kanyang salaysay na reklamo, nagawa na nila para pagdating sa barangay, si Kapitan, babasahin na lang. At maipatawag man kung sino man niyang nanakit na yan. Kaso mga kababayan nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot talaga. Matagal ng panahon na mga kababayan, walang ganon. Kaya siguro sabi ni General Torre, kung walang nakagawa niyan, ako gagawa niyan. Di ba mga kababayan? O, tuloy. Kung yun ay barangay case. Pero most of the time, pag pumunta ang tao, ang complainant pumunta sa police, most of the time, there is a really need to arrest somebody. Kaya, kailangan magiging part talaga ng police ang aresto. Ngayon, may mga nagre-raise ng question, baka naman umubuso ang police. Aresto na lang ang aresto kahit walang basihan. O, yun na nga. Baka sabihin nila, gumagaya ka lang kay Digong. Kasi si Digong wala nang are-aresto, patay na kagad doon. Ha? Diba, no? Kay Digong, mga kababayan, patay na agad doon. Oh. Tuloy. Tandaan natin, pag sinabing aresto, buhay ang tao, hindi patay. Yung, di ba? No, magkaiba po yun. Kung kay Digong, patay ang tao nun, kay General Torre, buhay ang tao ngayon. Bakit? Abay, tinitignan pa rin yung tamang proseso at human rights, mga kababayan, na sinisigaw ngayon ng matandang nakakulong na yan. Sabi pa naman, nakakulong ako rito, human rights naman, kahit na may prosesong ginawa para mahuli si Digunyo, para madala doon kung saan nakakulong, mga kababayan, sumisigaw ngayon, human rights daw. Samantalang mga kababayan, ulitin ko lang, yung mga pinagpapatay ng mga yan, walang human rights dyan. Kahit na pagkakataon isang segundo, hindi pinagbigyan. Tapos sasabihin, mga kababayan, pengi ako niyan. Anong karapatan mo na hingin, Digong? Kayong mga kampo ni Duterte, anong karapatan nyo na hingin ang mga pinagdamot nyo sa mga ordinaryong tao? Lalong-lalo na yung mga Pilipino. O, diba? O, General Torre, pasok! Okay? Kasi ang patay, hindi ko talaga i-encourage yan. It is only within the ambit of Article 11 of the Revised Penal Code, justified circumstances, specifically in self-defense, doon lang may nasasaktan, may namamatay. Pero hindi yun ang number one na trabaho ng pulis. Ang trabaho ng pulis, manghuli, buhay. Dadalhin mo sa piskal, taas ka ng kamay, mag-swear ka, eto pong ebidensya. Correct. Ano ngayon ang gagawin ng tao? Inaresto mo. Oh. May karapatan tayo sa abogado. Pag hindi mo kaya ng abogado, pumunta ka sa PAO, Attorney Persida Acosta. Bibigyan ka ng gobyerno ng abogado ng libre. Ay, Persida, sister! Talagang ni-name drop ka pa ni General Torre. Totoo naman Oo, Persida, ang head ng PAO. Grabe yan. Tuloy. At ang abogado ibibigay sa ng gobyerno, ipaglaban ka hanggang sa dulo para siguraduhin ang iyong karapatang pantao ay nare-respeto. Yan kasi ang batas, mga kababayan. Alam nyo, biruin nyo kung kayo nasakdal kahit na kayo may kasalanan, syempre wala namang umamin sa kanilang mga nagawang kasalanan. Ang gobyerno nagbibigay pa ng abogado. Diba, no? Kung kayo walang pang abogado, bibigyan kayo ng gobyerno. Tapos mga kababayan, yan ang mga tinanggal ni Digunyo. Hindi dinaan sa tamang proseso. Kaya ngayon yung sinasabi nila ni Digunyo, bigyan nyo ko ng tulad ng binibigay nyo sa ordinaryong tao. Kita nyo? Kasi pag batas talaga. Hindi po pwede na i-bypass. Kasi kung binaypass mo yan, tandaan nyo, may problema dyan. Kung gusto nyo na mawala yan, kung gusto nyo, ayaw nyo sundin na yung batas na yan, baguhin nyo na yan. Yun ang problema nga Jojo Chavez. Ang Pangulo, ang pinaiiral ay yung rule of law. Pero yung nakaraang administrasyon, walang batas-batas doon.
Oo. Meron. Oo. Di ba? Yan yun, mga kababayan. Tuloy. So, ibig sabihin, pwede nilang ireklamo ang mga pulis na aabuso dyan. Buhay silang magre-reklamo. Hindi sila patay na ang nagre-reklamo ay kanilang mga asawa. Kaya nga, parang pinaringgam pa si Digong talaga. May pahabol pa si General Torre. Para bang kulang na lang hindi tulad ng panahon ni Digong. Diba? Buhay ang mga yan. Hindi tulad ng iba na asawa na nagre-reklamo para sa kanila. Kasi malamig na bangkay nang dumating sa bahay nila. Kulang na lang mga kababayan. Abo na. Ay, nako. So ngayon, mga kababayan, sana mangyari na iuwi na rin na na malamig na bangkay si Digong. Kapag kaganon ang nangyari, maraming magdidiwang nun. Di ba? Kung nung araw marami ang nagiging pighati dahil pag-uwi, sa paggising sa umaga, makikita nila yung kanilang mahal sa buhay, asawa, anak, kapatid, magulang, malamig na bangkay na. Kapag si Digong ang nangyari, ganyan din. Isang araw na lang mababalitaan natin, iuuwi na siya. Isang malamig na naninigas na bangkay, maraming Pilipino ang magdidiwang at magkakatay ng kanilang mga alaga sa likurang bahay. Oo, sigurado ho yan. Sino ho? Eto wag ho tayong magpaka-ipokrito. Hindi naman natin pinanalangin na mamatay si Digonyo. Pero kung ipagkakaloob ni bro na paggising natin sa isang araw, nanigas na siya, mga kababayan, sino sa inyo ang matutuwa? Sino ang magsasabing, ayan na, inusig na siya ng may kapal at binawi na sa kanya ang dapat bawiin? Pakipress one naman. Sino? Marami yan. Our beloved Boss Mike Cervera.